Chismosa na! Hello, good morning, chika! Chismosa! Chismis, chikahan! Chismis, chikahan tayo dahil napaaga ako ngayon. Kaya mukha akong fresh na fresh. O dahil, nagbubukas na lahat, ninugasan na lahat para maging fresh na fresh, di ba? May kachika ako sa inyo, Diday. Oo. Dahil yan, syempre ang ating assignment, magkape. O, kape, Diday, mga dipungal. Lasan kayo. Harap! So, yun na nga. Naalala ko kasi, may nakalala ko dati na naging magjowa sila. O, naging magjowa sila dati. Pero, naging mag-live-in sila. Kasi gustong-gusto nila ang mag-isa. Gusto nila mag-isa sila. Kung ang relasyon nila, gustong-gusto nila pareho. Hanggang sa tumagal na taon, nagkaroon sila ng dalawang anak. Yun, okay naman ang mga bandingan nila bilang mag-asawa, alam mo naman pag mga bago-bago. Alam mo naman, kahit saan ka naman napunta kayo mga katropa mo, Diyos ko. Ay, umay ka na Diday. Basta makachika-chismis ka lang, okay lang yun. Basta at meron tayong chikahan. Ganun yun. So yun, after nun, nagkaroon sila ng anak, na panibagong anak na naman dahil. Alam mo na, churba-churbahan. Alam mo na pag nakaka-churbahan, nagkaanak uli. Yun. Nagkaanak sila. Kasi lagi sila nagkakaroon ng problema. Hindi maintindihan kung sa totoo lang, hindi na malaman kung babae ba o lalaki. Yun, problema ng dalawang dipungal na yan. Kaya oo. Ay, pero maya mga ilang araw, okay naman kung magtuk-tuk-tunak, mga ganyan, kaya okay na naman. Oo. After niyan, magkaroon na naman ng anak, madipungal. Hindi maintindihan ko ng mga gustong awayan para magkaroon tuk-tsanak. Oo, kaloko talagang buhay. So, dumating sa point na so, ang gusto ni Girl Lalo, ipa-adapt si isang anak. Oo, ipa-adapt muna yung isang anak. Kasi hindi nila kaya. Kasi nawawalan ng trabaho lagi yung lalaki. Eh kasi si Girl Lalo naman, hindi naman niya nagtatrabaho. Kasi nga, siya yung taga-push, tagahawak ng mga anak niya. Ngayon, si Boylet, siya, minsan nahihirapan na magtrabaho. Kaya nag-aaway sila palagi nung Girl Lalo. Lagi sila nag-aaway. Kasi sa dami ng problema, sa dami ng mga anak. Oo, ganun. After niyan, umayaw yung lalaki na gawin ipamigay yung anak nila. Ayun talaga ng lalaki. Para sa kanya, kahit na maganda, hirap-hirap sila lahat, mag-asawa, hindi niya pababayaan na ipamigay yung anak niya. So, no choice. Walang ginawa si Girl Lalo, kundi balikan sila mag-asawa. O, nagtrabaho ulit si lalaki. So, nakita nila yung bata kasi nga, ayaw na nga ni lalaki na ipaampon yung anak nila. Kasi syempre, mahal mo. Kahit naman sino, pag anak mo, mahal mo, di ba? Kumbaga, si Girl Lalo, medyo na-stress lang. Si lalaki, kahit anong problema nilang mag-asawa, na lang sila nag-away, never niya pinamigay ang anak niya. So yun, after nun, another year, panibag ulit, dumating ang time na mag-apply yung Girl Lalo. Kasi gusto niya na mag-apply simulat sa pool. Total naman, medyo lumaki yung anak. Nag-try niya mag-apply. Never, ginawa niya talaga ang lahat para makapag-apply. Na medyo mga nagkukulang din siya ng mga kailangan dapat gawin kasi hindi rin siya tinutulungan ng kalipin niya na makapag-abroad. Ayaw din kasi talaga ng lalaki na mag-abroad siya. Pero yung Girl Lalo, kumbaga sa kanya, sawang-sawa na sa buhay niya kundi mag-alaga lang ng bata. Kaya gusto niya pumunta sa ibang malayong mga lugar para makapagtrabaho. Pero para sa kanya, gusto niya magbigay ng pera para sa pamilya niya, lalo na sa mga anak niya. So no choice na, wala na siyang nangyari tungkol sa wala na siyang makipag-usap sa kalipin niya. Kasi nga may choice yung girl, makaalis talaga siya. No choice na. Kasi sila mag-away silang dalawa, walang mangyayari. So ang ginawa nila, pinabayaan na lang niya, hinayaan niya. Tapos siya magtrabaho na lang siya. Pero dumating yung time na nakaalis na si Girl Lalo, si Boylet ang nag-alaga ng mga anak niya. Pero nagpatulong siya sa pamilya niya. Kasi bilang isang ama, nagtrabaho din siya, nag-push siya na makapag-aral ng anak niya. Kaya ang nangyari, humingi din siya ng tulong sa side niya na makatulong yung mga anak niya. Habang siya nagtatrabaho, may mag-aalaga sa mga anak niya. So, naging masaya naman ang araw ng bilang ama, nag-aalaga ng mga anak niya. Siyempre, every week ata na magsasahod, tsaka lang uuwi yung lalaki. So, after noon, ilang months nangyari, di ba nakaalis nga yung babae sa Kalipin, nagpupush din naman ng pera yung Girl Lalo habang nasa abroad. Chismis na muna, uwi na, hapo, kakachismis. Hirap ako mag-chismis ngayon, walang continue. Yun, gusto ni so, yung si Girl, kahit na nag-abroad siya sa ibang bansa, nagpapadala siya ng pera. Tapos medyo inayos nila yung kanilang bahay para maging okay. Kasi syempre, para maayos sa mga anak nila. Tapos nun, si Boylet naman, nagtatrabaho siya at pinupush din niya yung mga anak niya para makatulong din sa pagkain ng mga anak araw-araw, nag-aaral, nag-estudyante. Ang point niya, kahit nawala siya sa bahay na to, andyan yung mga kamag-anak para matulungan yung mga anak. Yun, masaya naman sa kanya, safe na safe yung bilang anak niya. Pero yung trabaho naman kasi pinush din niya ang pagtrabaho para din sa mga anak makatulong. Kasi dumating after ng ilang month, dumating sa point na hindi na naramdam na si Girl Lalo na nasa abroad yung kalipin niya. Dumating na sa point na nawala na ang paramdam ng Girl Lalo. Hindi na paparamdam si Girl Lalo, guys. Kaya si Boylet nagtataka bakit ganun ang nangyari. Sa ilang years hanggang lumaki ang mga anak, nakalimot na. Kaya ang mga anak nag-push na rin na parang wala ng anak, ay wala ng nanay kasi nagsipaglakihan sila hanggang sa ngayon ay hindi na nagpapakita ang nanay. So kaya ang sabi ni Boylet, ginawa naman niya lahat para umayaw ba na maka-abroad si Girl Lalo para hindi sila magkahiwalay. Pero ang point, wala din, nagkasama din naman sila yung Girl Lalo niya. Tapos noon, lumaki na yung mga anak niya. Sobrang malaki na yung mga anak niya. Nakalimutan lang din yung mga anak niya doon sa kumbaga nakalimutan na sa nanay niya. Hindi na nila iniisip yung nanay nila kung okay ba o nagpaparamdam ba kung buhay pa ba o ano na. Hindi na nila inaalam. Kasi no choice na sila eh. Kasi simula sa pag hindi na sila pinag-aasikaso. So until now naman hanggang ngayon, naging okay naman si Girl Lalo na si Boylet, hanggang ngayon naging okay naman siya kasi nagtatrabaho siya para matulungan yung mga anak niya bilang isang estudyante. Siyempre lumaki-laki na, mas malaki na yung gastos. Pero safe naman bilang mga anak niya kasi malalaki na, bawat isa nagtutulungan sila. Tsaka kahit paano, nandiyan lang sa side nila, nandiyan lang yung mga kamag-anak ng father side niya. At natutulungan lahat ng mga bata, safe naman. Kaya ang point ng lalaki, para sa kanya, no choice na sa kanya kung ano man nangyari ng asawa niya dati. No choice na siya. Baka hindi na siya nagpupush o naghahanap ng panahon, naghahanap ng paraan para makita yung kanyang kalipin. Pati na rin mga anak niya, no choice na rin para sa mga anak niya, lalo na mga panganay. Maayaw na bilang magkaroon ng ina. Kasi nga, nawala, hindi na nagparamdam. Kaya hindi nila alam kung okay na ba, kung andyan na ba. Kung, excuse me, ewan ko ba sa mga tao ba naman ganyan. Kung nakapag-abroad na, may mga nagtagang point, di ba wala na agad? Ano? Di ba nakikita sa ibang bansa? Nakikita bang ano? Diba? Wala ka naman magawa. Minsan, nasa point din talaga yung
kumbaga yung point diyan bilang isang nasa ibang bansa na meron kang relasyon. Choice mo na yan kung kapag relasyon ko na malayo ka, di ba? Kahit sa alam mo yung meron ka ng karelasyon, doon pa lang, may karelasyon ka natin mga pamilya. Tapos sa sobrang kalandian mo or natukso ka, nanghina, nanghina rin yung looban o loob niya para para sa kanya maging masaya bilang isang nasa abroad, di ba? Kasi malungkot din sa pamilya, kaya nagpakasaya na lang doon sa ibang lugar. Yun, alokan mga tao ngayon, no? Yun lang, pa-check lang ako kay, may punta-puntahan ako kay alam mo naman. Kaya nagsabi naman ako ng chika-chika sa inyo kasi punta ka pa Jesus na Friday, oo. Kaya nag-chismis na muna ako para mag-sorry na ako kay Papa Jesus mamaya. Ganun ko ang life. Hey Lord, kaya bago tayo hanap tayo ng sorry Lord. Goodbye.